po. Welcome sa Daniels. Ayos ba kape? Ayos ba kape natin dyan? Ayos. Ito pa ang programang Bawal ang Pigon. Get it straight with Daniel Razon. October po last year, naging panauhin natin dito sa program ang pinuno ng Department of Public Order and Safety o DPOS ng Quezon City. Mataba pa siya noon. Usapin sa pagsasaayos ng traffic at kaligtasan ng mga mamamayan ng Quezon City ang ating nung pinag-usapan. Ngayon, ano na ang mga naging pagbabago? Dahil lagi ko siyang binabakbakan dito sa radyo. Dahil dito sa Quezon City, dami-daming traffic. Tapos pati doon sa Circle, nakagalitan siya ng isang mamang nandun sa kabilang istasyon. Let us welcome to the program, DPOS Head Retired General Elmo San Diego. Sir, good morning. Good morning. Welcome. Ano naman ako? Have a seat. Sarap ang kape, kuya. Ang laki ng pinayat mo. Talaga exercise kailangan ko. Kala ko, wala ka nang makain. Pero, unahin ko na kagad. Total, sariwa pa. Kausap natin si Chairman Emerson. Napalabas kayo ng memorandum para doon sa may Katipunan. Bawal yung mga tricycle. Tapos, sabi nila, may nakakalusot. Wala ka nang uhuli. Paano nakakalusot? Binabantayan namin kasi. And besides, doon ako natutulog sa UP Town. Nakikita natin yung parang, di ba, wag na tayo maglokohan. Ano bang gagawin doon? Kuya, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Unang-una gusto kong ipaliwanag sa inyo na nag-conduct na kami ng series ng town hall meetings doon. Kasi yung tricycle, demand-driven. Yung eskwelahan natin doon, tabi-tabi, nung una nga sabi ko nga ako hindi ko pa sasakyan ng tricycle na dadaan doon sa main highway dahil delikado. Yes. In fact, nagpapatawid pa sila last time. Tumatawid pa natin yung tumatawid ng Miriam. So, nung tumawag ng town hall meeting itong barangay captain, si Captain Marquez tsaka si Captain Francia. Kasi dalawang involved na toda ron. Isa sa Pansol, tapos isa ron sa Loyola Heights. Kasi, alam mo, may factor na sikmura rin ang tatamaan. So, piniliwanag namin mabuti, naintindihan namin yung kalagayan nila. Pero may batas tayo, unang-una. Pangalawa, delikado para sa pasahero, delikado rin para sa kanila. Napigilan namin yung pagtawid. Yung Pansol, hindi na sila tumatawid rito. Yung Loyola, hindi rin tatawid sa kabila. Pero nangyari, dahil ganun ang naipaliwanag natin, naabuso naman yung usapan namin na sila ay nagtatraverse pa rin along C5. Yun na isang subject ngayon ng susunod na meeting namin with Barangay Captain Marquez ng Loyola. Dahil complementary kami sa enforcement operation ng MMDA dahil main thoroughfare yan. Yes, dahil ang problema ko naman, yung franchises ng mga tricycle, kontrolado naman ang lokal. Isa sa mga requirement niyan ay kailangan sumunod ka sa mga memorandum namin at saka yung panuntunan. Pag ikaw ay hindi sumunod, pwede kang i-cancel ang franchise. Again, sabi ko nga, kuya, demand-driven siya unang-una. Hindi natin mapabigyan yung mamananakay pag inalis natin. Madaling sabihin na alisin siya, pero again, it's easier said than done. Pangalawa, yun yung hanap buhay. Ang gusto ko sana kung talagang tatanggalin natin, magkakaroon kami ng alternatibo at may programa naman ng gobyerno rin. Anytime soon, magbabago yan kasi meron kami ini-introduce na e-tricycle. Which is much efficient at tapos safe kasi ipapasok namin sa loob. Hindi interim na hindi pa available yan, kailangan kontrolin natin kagaya ng sinabi mo, Kuya Dan. Hindi naman pwedeng kanya-kanya kami dahil may batas naman tayo at may regulasyon. So mag-uusap ulit kami, kausap namin sila Attorney Emerson Carlos para mabigyan ng permanenteng solusyon dahil totoo yun, abala yung tricycle doon. Kaya lang puprotektahin din natin yung mananakay, puprotektahin din namin yung industry ng tricycle doon. Pagbibigyan natin sila pero meron dapat kulatili at meron tayong pagkakasundo na dapat do sila sa loob kasi ng De La Rose. Naipaliwanag kanina ng MMDA chairman si Attorney Carlos na kaya nangyari yan, nagsimula kami rin sa dati exclusive sa kanilang left and right ng C5 dahil maliit pa siya may island siya, may parking, may bangketa. Kinonsinti na natin yan for a while. Ang problema through the years, inalis na natin yung island, lumaki ngayon yung kalye. So, yung practice nila noon, hanggang ngayon, ginagawa pa nila. Ang mas masakit noon, mas kumukuha na sila ng ibang linya. Correct. Hindi na nga Correct yun. dati kasi
kung merong island na gano'n, doon lang nandun lang sila sa sila. loob. Tama yun. Diba? Ngayon, lumaki nga, pero sila naman, gumigit na pa yung iba. Yun ang nagiging subject nung aming town hall meeting na sunod-sunod nating ginagawa. Sabi namin, naintindihan namin ang kalagayan nila, naintindihan namin yung mga kalagayan ng mananakay. Kasi sa Savior Bill, doon sa looban, kasama yung mga homeowners at mga parents. Ang kanilang clamor talaga, iayos. Hindi tanggalin kasi Yes. yung demand may ng pangangailangan pagsakay yung mga anak rin nila ang naapektuhan. Buti nga wala pa kami naitatala aksidente, pero ako personal ayoko magkaroon pa ng aksidente tsaka natin sasabihin hindi kayo pwedeng pumasok doon sa mga inner lane na. Exactly my point. Ngayon kasi parang nagsasabi ang MMDA parang ganun lang, 'di ba? Parang tapos ang burden na naman nasa DPOS. Pag may nangyaring aksidente diyan, maniwala ka sa akin, hihimagasing ka na naman ng stasyon ng radyo at ng telebisyon, 'di ba? Tama yun, kuya. Kaya hindi pwede tayo natutulog at pinababayaan itong ganitong problema. At isa pa, maliban sa naabuso yung usapan natin, yung memorandum nga na ginawa namin, may counterflow pa. Yun ang mas lalong delikado yun. Dahil Counterflow doon sa gilid, nakikita mo yan. Minsan, may mga nakakasalubong ako dyan. Tsaka si Tutuan, nasabit na dyan eh. What I'm saying is, so ano to? Wala bang bumaback up dito sa mga to na parang naglalagay sa inyo? Bago nyo sagutin yan, we'll pause for a break. Ganun na nga ito. Ito ang programang Bawal ang Pigon. Get it straight with Daniel Rosong. Kasama natin ang head po ng DPOS ng Quezon City, Retired General Elmo San Diego. Wala bang naglalagay sa inyo dyan kaya hindi nyo inaayos na mabuti? Parang may protector yata sa inyo. Wala bang, may general bang may hawak dyan? Kuya, kasi yung industry ng tricycle, may mga organized na toda yan. Minsan nga napagbibintangan kami na talagang meron nakikinabang. Pero actually, merong mga butaw-butaw yan. Para sa kanila yun, para sa gamit din nila. Kaya lang, ang pinipilit namin, from time to time, kinukumbida ko nga yung mga leaders niyan na kailangan sumunod kasi hindi naman natin mapupulisan lahat at the same time. Napakalawak. In fact, 25,000 ang franchise na tricycles natin. Yung area of concern natin na pinag-uusapan natin ngayon, kuya, there are about siguro mga 800 ngayon. So kung iisa-isahin namin yung tao, problema, so ang kausap natin dyan yung mga leader. Ba't ba kayo bigay ng franchise? Tinigil na natin. In fact, for the past 10 years, meron tayong moratorium kasi tumigil siya sa 25,000. 10 years? 10 years. 10 years ago na may moratorium? Yes. Ang dami-daming bago naglilitawan pa ang mga tricycle eh. Yun ang subject na operation natin, kuya, ngayon, yung mga kolorum na sinasabi natin. Kasi so marami ng kolorum? Correct. Yung roadway natin, siguro, effectively, it can accommodate about siguro mga 15,000 lang. Ba't kayo nagbigay ng 25,000 na franchise? Actually, matagal na kasi, kuyang yun. Alam mo, industriya yan, kuyang eh. Merong politika, socio-economic concerns yan dahil ito pinakamadaling hanap buhay para sa mga tao. Yes. Ang problema, for a while, hindi nga na-control. Roadway natin para sa 15,000 tapos nalagyan natin ng 25,000. Obviously, correct. Hindi kakayanin. Pero ang local government ang nagbibigay nun. Correct. So over the years, puro ang nandyan lang naman, Belmonte Bautista. O di sila puro may kasalanan nun? Nung panahon ni Speaker Belmonte, doon itinigil yan yung moratorium kasi napansin namin na parami ng parami. Hindi na kaya ng kalye natin. No, but nung itigil, it's already 25,000. Correct. Yun naman ang problema ron. So wala bang, hindi ba yung tinitignan yung proportion ng ilan ba dapat ang i-allow natin? Parang you have gone to the point na umabot ng 25,000 considering na 15 lang dapat. Meron kaming sinusunod na route measured capacity, kuya eh. Kasi ang problema sa tricycle, wala siyang fixed route kagaya ng mga public utilities natin, jeep tsaka buses. Ito door to eh. Kinekwenta natin yan base ron sa luog ng kalye tsaka haba ng biyahe. Ngayon, pagdating ng panahon na nakalimutan ng pagsukat ng route measured capacity, naging gut feeling na lang na pagkailangan nito, sige, bigay tayo ng franchise. Until nung magising kami, sobra na pala. Hindi na namin ngayon makancel. Pero this time, naging mahigpit kami ngayon sa mga violations ng franchises. Halimbawa, tumawid ka na ibang barangay, nagka-cancel tayo, nagsususpend tayo. Para encourage namin na sana sumunod sila at wala nang sumunod na mga tricycle pa. Ang nangyari, nung tinigil naman natin, nagka-moratorium, marami naman nagsulputang kolorum. Yun naman ang subject na operation natin, kuya. Kailangan kasi,
yung 3 gulong, malimita natin ang gamit sa mga roadways natin. Kasama yung private tricycles. Hindi pa pwede private dito. Kailangan lahat registered sa atin. Utility, isa rin. Dahil meron kami mga 5,000 na utility tricycles, dinagdag mo pa sa 25,000. That took us to 30,000. Napakarami talaga. Hindi kaya ng roadway natin. At meron akong isang move na gagawin na dapat magkaroon ng lifetime ang franchise. Ibig ko sabihin, ang franchise nakakabit sa motor, hindi do sa sidecar. Kasi yung sidecar, walang kamatayan yan eh. Yes, Pero yung motor, eventually, wear and tear, masisira yan. Dapat pag namatay yung motor, namatay yung franchise mo. Para eventually, yung 25,000 ko, marireduce yun. Oh, hindi, pero baka ang gawin naman doon sa motor talagang kalansay na lang ginaganti. Yan ang ano, 'di ba? Pwede naman i-revive 'yun Kung hindi, 'di ba, kung hindi bibigyan ng limit. Yan nangyayari ko yung pero yung pag-check niyan, it's gonna be a long and tedious process kasi meron sinasabi tatampirin para ibalik yung motor. Yes. Ang importante lang makita namin na may katapusan. Na binigyan kita ng franchise for so many years, dapat maubos Hindi siya perpetual. Hindi perpetual kasi nangyari yan. Hindi ko nasasabihin sa yung bus station natin. 50 years halos, meron 300 na franchise ng bus. Hindi na tumatakbo, matagal na matagal. Pero ngayon, naibenta pa yun. Ayaw naming mangyari sa Quezon City yung ganon. Hindi, pero nangyayari na Hindi, ngayon, mahigpit na tayo ngayon, kuya. Pag nasira ang motor mo, hindi na siya tumatakbo, kakansilin namin ang franchise. Instead na ang franchise nakakabit sa sidecar. Kasi yung sidecar, pipinturahan mo. Pero how would you know na nasira na yung motor? Wala Sa naman registration nila. Sa registration nila. Kasi yearly, may inspection tayo. Okay. Meron kaming power para i-renew yung franchise, inspection namin. Kung compliant pa sila ro sa unang panuntunan na sinet ng gobyerno natin, ng local government. But just the same ngayon, parang ang nangyayari, hindi natin alam sino ba may pananagutan saan Kasi parang sinasabi ng MMDA, hindi, nandyan naman kami. Oo nga, pero di kayo nanguhuli. Dipos, ano ba ginagawa nyo dito? Hindi, MMDA ang talagang dapat nag-i-impose yan So no one's taking the responsibility. Actually, ngayon, ang nangyari nito, nagbilin sa amin si Mayor Bistek kasi yun nga ang observation namin noong una. Turuan ng turuan until malaman namin, wala na palang responsable kasi nagturuan. Exactly. Inaako na ng Quezon City yun. In fact, inaako ng aking opisina kung ano ba nang maging problema tungkol dito sa mga transport sa Quezon City ay amin na. Although yan, responsibilidad halimbawa ng MMDA, pero hindi namin tatalikuran yung responsibilidad ng city para sa mga tao rito sa city na iyong pupulisan din namin yun. Pero yung po mga terminals, kagaya na, di ba, kayo din po nagbibigay ng permit nun. Yeah, Jeepney terminals, iba-ibang mga Lahat terminals. ng public utilities except buses. Oo, pero nakita ninyo ngayon kung anong nagsusulputan ng mga terminal, 'di ba? Dito ang daming mga istorya ng ganyan Correct. Nagre-review tayo ngayon kuya nung tungkol sa istorya ng terminal na nabanggit mo kasi hindi rin natin maiwasan na walang terminal dahil sabi ko nga sa iyo, demand driven. Ang public transport natin talagang ang laki ng pangangailangan. Madaling sabihin na tanggalin natin dito sa mga area natin yung terminal natin pero ang susunod na tanong, saan sasakay yung mga tao? So kailangan protektahan din natin. Ang ginawa namin, pag ikaw ay isang Joda na meron kang 50 halimbawa, for example, meron kang 50, hindi naman pwede iparada ko sa EDSA yan Yeah. Problema yan. So, kukuha ka ng depo, bibigyan ko siya ng permit, pero ang requirement doon, sasabihin ko sa iyo, hanggang 2 ka lang paparada ron sa iyong paradahan. Napakahirap naman kontrolin no kasi babantayan mo. Yes, pero oras na meron kang violation, yun ang dahilan para cancelin ko yung binigay ko sa iyong permit dahil lahat yan temporary. Sa mga ganun ba, kagaya nun, yung mga nag-violate na ganyan ng mga tricycle o maging yung mga jeepney, ano bang sa kanila, penalty? Malaki ang penalty sa atin. Yung sa obstruction, which is being implemented on a regular basis, kuya, maabot siya ng 351 hanggang 1,004 yung mga colorum units namin. So nagre-range doon. Yun ang pinakamataas natin, 1,004 tapos 350. Ang problema, yung iba, sinusugalan na yun Dahil pwede naman anya kumuha ng ibang lisensya o pwede namang kumuha ako ng talahib na lisensya, kumuha ako ng talahib na resibo. Mahigpit tayo ron. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, kuya, yung aking opisina, ang income nun halos 5 million every month. That totals on average, parang mga nasa 50-60 million ako per year.
Hindi nagbabago for the past Sa ano 6 lang yan? years. Sa Penalties penalty lang lang. yun. Penalties Dami lang mo yun. ng pera, ha? Hindi, papunta sa city. Oo, kaya. Hawa yung may sa akin yun. Dami na. Wala ka bang nako-commission doon? No. Ang nakaka-commission doon yung mga enforcer natin ng 20%. At sa mga nahuhuli nila. Kaya lang- Bukod pa yung lagay sa kanila. Ay, hindi natin pinapayagan yun. Kaya lang meron akong check valve o mechanism na para sabihin, wag silang maging mercenaryo o gawin nilang hanap buhay naman yung paninikit. Oo. Kailangan may ceiling ako rin na ikaw, ang sweldo mo ay 10,000 per month. Oo. Hindi dapat lumaki dyan Sa huli mo. ang huli mo. Oo. Hanap buhay na yon pag ganun. Kawawa naman yung mga hinuhuli. So nakukontrol natin yon. For so many years, maayos. Hoping against hope na dapat umiksi. Kung effective yung programa ko, dapat mag-zero eh. Oo. Apparently, marami pa rin pasaway tayo. Eh, mga hindi driver. kasi ganito nangyayari doon, General. Halimbawa, magkano ang komisyon ko pagka natikitan kita? Yes. 10 piso, halimbawa. Yes. O, ilalagyan mo ako ng 50. O, di tatanggapin ko na yung lagay mo kaysa sa intake yung komisyon. Mas malaki yung lagay mo sa akin, 50, akin lang yun. Yung ticket, napupunta yung iba sa gobyerno. Kaya ang dami rin tumatanggap ng lagay. Tawa yun, kuya. May mekanismo naman ako para makontrol yun. Kasi nga, sinabi ko, ito limit ng huli mo. Bibigyan kita ng, you're good for 4 booklets per month. On the average yun, kikita sila ng mga 5,000. Yung period na yon. Pero pag hindi ka naninikit, meron red flag sa akin yun. Bakit hindi ka naman nanininigit? Bakit ka hindi naninikit? Samantalang binigyan kita ng chance na manikit. So, you're sinususpindi ka. Magaling na magtimpla yan. Yung kalahati, ticket. yung mas marami. Lagay. Siyempre, alam mo na gano'n, di ba? Ticket ka muna. Kota na ako sa ticket, dito naman sa lagay. Gano'n ang sistema. Kaya malaking factor din, tatael mo, di ba, yung CCTV mo. Correct. Ano na ba ang installation mo ng CCTV dito? Meron na bang mga masasabi nating na ilagay sa mga lugar talaga na kasi dito una ito City of Stars, di ba? Yes. Galing kaya sa City of Stars and capital din, carnapping capital din of the Philippines. Hindi na ngayon, kuya. Hindi na ba ngayon? Hindi na. So, Lumipat na. check. Saan ba lumipat? Hindi ko sasabihin, pero lumipat. So, ano ka na lang, second runner-up ka na lang. So, ano ba, saan na ba to? Medyo effective na ba ngayon at marami na bang lugar na nag-deteriorate na yung mga nakawan? Bago mo sagutin, we'll pause for another break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kasama pa rin po natin retired General Elmo San Diego, head po ng DPOS ng Quezon City. So yung CCTV ninyo, ngayon ho ba, nag-improve ba? At nakakatulong ba talaga ito ngayon para bumaba yung mga, crime rate? Yung mga ng carnapping, sa bagay, sabi nyo, bumaba na talaga. Second honor na kami. Second honor na talagang nasa honor roll pa rin kayo. So, kumusta sir yung ating CCTV? Kuya Dan, napakaganda nung nangyari para sa Quezon City. For the past 6 years, ito na yung panaginip ng mayor natin para sa city. Kami, tiningnan namin yung market, tiningnan namin yung mga existing para sa mga best practices. Nakarating kami sa Davao, in fact. Tiningnan namin yung programa nila ron. Actually, napakaganda nun. Pero hindi kami makachempo ng supplier na masasatisfy yung demand ng Quezon City in terms of, halimbawa, disaster mitigation, anti-crime operation, tsaka yung traffic. Pero lately, nakita mo, nagkaroon na kami ng formal opening. Fully operational yung ating Emergency Operation Center. Dual purpose. Sa crime at disaster. Yun ang number 1 na concern ngayon ni Mayor. Nakafocus kami ron. Tapos, siya ay integrated, end-to-end, at saka seamless. Ibig sabihin, lahat ng mga resources ng gobyerno natin, when it comes to police response, rescue operation, fire, nasa isang bahay na lang siya. Parang meron kang CTU, no? Correct. Command, di ba? Correct. Kaya Counter-terrorist unit, yung mga ganun. So, siya magiging puso ngayon ng mga
ng city natin. Meron na ngayon yan. Meron na, existing siya. In fact, napunta na yung mga tao natin doon, nakita na nila. So ilang camera ka ngayon? Sa ngayon, nasa 120 cameras ako na operational. Pero eventually yan, yung aming terms of reference 300, plus view yung mga school natin, lahat ng school natin magkaka-CCTV, lahat ng barangay natin may CCTV. Lahat ng istasyon ng pulis, nag-coordinate na kami kay General LSR. LSR. At maganda ang naging resulta ng aming pag-uusap. Anytime soon, ikakabit na yung mga requirements nila. Sila mamimili ngayon kung saan. Pero ngayon, doon sa aming Emergency Operations Center, parang isang malaking matrix na isang instalasyon na makikita mo. Talagang state of the art. Kompleto na. Tumatakbo na yan. Pag tumawag kayo sa amin, kayang-kaya ko ng respondihan. Kahit anong klase. So may hotline na kayo ngayon ng Meron na for emergencies. Meron na tayo. So ito yung sa disaster nyo, response. Kami nakatayap kami ngayon sa 911. Lahat ng tawag mo sa 911, pumapasok na rin yan sa Okay. So yung 911 din sa inyo, binabato lang din sa inyo. Para eventually, magkakaroon kami ng sarili naming numero. Yung 122 naman. Direkta naman sa city yon. At ang maganda niyan, sabi ko nga sa iyo, Kuya, nasa isang bahay siya. Okay. Lahat ng ating mga pangangailangan dun manggagaling. May sunog, lalabas yung ambulansya kasama yung pulis, kasama na rin yung bumbero. Isang responde yun. Nakita namin sa pag-ikot namin sa buong Metro Manila, isa sa mga best practice yun. Instead na dadating yung bumbero, aawayin siya ng mga residente, inaagaw yung mga host. Bigyan na natin ng security. Merong problema, may nasugatan, may nasaktan. May ambulance agad. May ambulance kagad tayo. At saka nagko-complement din yung ating mga NGO na tumutulong. Like yung istasyon nyo, kung dadating yun doon, hindi na muna nagbabalita. Tumutulong na muna sa paglikas. Alam naman nila yung mga protocol ng first aid. Ini-encourage namin yun. In fact, nangungumbida pa kami ng ibang mga organisasyon na para tumulong sa amin. Kasi itong operation namin ay aside from demand-driven, manpower intensive, kailangan natin ng maraming asset na itinutulong dyan. Especially pag dumating yung mga complex disaster. Halimbawa, lumindol, na hindi natin napapractice. Palagi namin pinapanalangin, wag mangyari, pero dapat nakahanda kami. Yung baha, pag ulan, halos regular yan. Practice na natin yan, taon-taon yan, Kuya Dan. Kasi nga maganda ang forecasting natin. May 1 week kaming preparation. Halimbawa, sasabihin may dadating na bagyo. Kaya lang ibang klaseng disaster na talagang bigla-bigla. Yun ang kailangan ma-address namin. At tinetrain natin yung tao. Sumasama kami sa mga training ng mga tao nyo. Nagkakaroon tayo ng joint training para nang gano'n. Mag-improve yung capacity namin. Tapos dumating ang panahon na wala na makakalusot na disaster sa Quezon City. Lahat na paghandaan na natin. Pero kumusta ang equipment ninyo ngayon, General? Magaganda yung equipment natin. Medyo may kamahalan pero syempre alam mo naman yung dating practice na sinabi natin na lowest bidder palaging kukunin namin. Kami sumusugal kami rin sa mahal siya pero yung quality naman. At pumapasa naman sa COA. Ang importante yung warranty niya. Kaya nga ang technology namin yon halos lahat Israeli, European, yung mga German, yung mga gamit natin, Holmatron, like yung ating mga spreader, yung mga cutter natin. Puro European ngayon ginagamit natin. May mga US kami na dumadating. Tsaka yung mga gamit natin sa mga medical emergencies, kinumpleto na natin. Si Mayor, anytime soon, binibid na. Meron kami 160 ambulances na dagdag. In addition to, ano ba meron ngayon sa existing? Meron kaming 16 existing yun. Nandiyan sa health, nasa school, nandito sa barangay namin, tsaka doon sa may driver naman. Meron driver. Kasi minsan may ambulansya, wala driver. May gasolina rin, Kuya. May gasolina. Minsan, gano'n. Pwede mo bang mag-respond? May ambulansya, meron, walang driver. Di ba? Walang gasolina. So at least kompleto na. Maganda na ngayon, Kuya. Tsaka ito ka 6 years to perfect the requirements kasi. Ano ang response time ninyo? Kasi usually pag tumawag na gano'n, within Quezon City, anong nakita na ninyo na tagal ng pag-respond? Hindi namin napapactor yung traffic. Talaga may problema tayo. Pero 5 minutes dapat nakarating kami. Yun ang aming standard sana. Parang police din. Yung police response namin nasa 5 minutes talaga eh. Pero wala ka pang air ambulance? Papunta tayo ron. Meron kaming tinitingnan namin yung market ng Eurocopter. Yung Eurocopter, yun yung usong-usong ngayon sa Amerika at saka sa Europoy. Bagong-bagong klase ng helicopter na gagamitin natin na ambulansya. Kasi with the kind of traffic that we have, correct, 'di ba parang hindi na parang mamamatay ka sa traffic eh. Wala ka namang magawa kahit na magwangwang ka ng magwangwang doon, sabihin sa ano gagawin ko? Hindi ako makatabi sa kanan. Kahit na merong ambulansya sa likod ko dahil nga sobrang traffic.
Tama yun, kuya. Unless lumipad ka. Yun na talaga nakakit na solusyon ng mayor natin. Nag-i-ease So, out kami magkano na sa tayo ng ano? market. Oo. Hindi naman kaya, Anytime. hindi naman bagsakin yung aeroplano. Ay, Sinisiguro helicopter namin na. hindi second hand eh. Yun ang importante. Oo, kasi pag mamaya baka yung katawan na umiikot. Mahilo tayo. Mahirap. So in all kinds of disaster ngayon, nakaabang na tayo except lindol. Yung lindol, malaki ang pagbabasta natin. Bumili kami ng maraming equipment, hoping na hindi na namin magamit. Ang importante sa amin, ang sabi ni Mayor, andyan yung gamit, hindi natin kailangan, okay ako yan. Kesa gagamitin natin, wala naman tayo magamit. So, bili kami ng bili ng mga gamit. Parang nadinig ko na, sinabi mo sa akin. Yes, Buti nang may baril kang, hindi mo gagamitin. Kesa gagamitin mo, wala kang baril. Yeah. Kaya lagi may baril to eh. so may reading may reading. Correct. Tsaka Pero kumusta training natin. one of the most important things, yung continuity ng training sa ganito. Dahil kagaya nun, di ba may ginagawa ang MMDA dati na may mga drill na talagang malawakan. Parang sa Quezon City, wala ako nakikitang ginagawa ng solo ng Quezon City. De kuyang, the truth is ngayon, matatapos ang taon, nasa pang-apat na kami. Dalawa yung national, yung NSED na sinasabi natin, national earthquake drill. Okay. Tapos yung initiative ng city natin, meron tayong dalawa. Kasi tingin namin, ang susi nitong drill na to, hindi sa sentro eh. Kailangan i-cascade namin sa mga barangay eh. Kasi ang first responder natin, kung sakaling mapansin mo kuya, pag nagkaroon ng problema, bago mag-responde, syempre uunahin yung pamilya o kaya gibarin ng City Hall, may problema kami rito. Yes. Nasa frontline dyan yung mga barangay natin. Oo. So ang ginawa natin, yung 142 barangays, tinitraining natin regular. Regular in the sense na sabi namin, parang basketball. Ngayon, ang galing mong sumute. Yes. Hindi ka naman nag-practice. Sa isang taon, wala ka na. So ang programa namin, meron kaming matrix niya. Sasabihin namin, itong grupo na to, itong cluster na to, kailangan training siya ngayon. Puro sa lindol yun. Kaya lang, merong collateral na training like yung emergency response, tapos yung baha natin. Binigyan nga namin ng dagdag na bangka kasi isa sa mga best practice na nakita namin. Pag merong emergency, yung barangay kailangan empower mo tapos capacitate mo eh. Kasi matagal yung responding manggagaling sa amin eh. Siguro mga 30 minutes to 1 hour. Tapos sabay-sabay pa, di uuna kami. Yung barangay, kailangan sinisimulan na nila yung Hindi, protocol. yung bang mga tanod, hindi po ba nire-require to train? Kasama rin sa Kasi kagaya na, ba, binigyan nila ng bangka. Alam niyo, hindi basta bangka Binigyan mo ng bangka, hindi marunong gumamit ng bangka. Kasi yung magsagwan lang, hindi madali yung magsagwan kung magsasagwan. Kung magmumotor ka, hindi naman pwedeng motor lang agad dahil meron mga kung ano-anong mga debris na nasa sa ilalim. So, yung ba mga trainings na ganun, meron din, General? Tama yun, Kuya. Meron kaming template ng mga training natin at saka pinipilit namin mag-improve kasi nga meron kaming cadre training. Okay. OCD naman ang nagbibigay niyan. Oo. So yung training day trainers, consistent kaming umattend along the same way, cascade naman kagad sa baba kung ano yung pagbabago. Kasi may mga protocols na kailangan bago. Dati gusto natin, emergency, daling kagad sa ospital. Yung pala, delikado. Hindi mo pwedeng galawin. Yung iba, balibag na lang sa likod ng pickup. Correct. Pagdating patay, bakit namatay? Nabali Pinapaliwanag natin yung mga protocol na gano'n na hindi ka magaling kung immediately ginalaw mo. Yes. So yung mga triage procedures na ito muna unahin natin, ito mamaya na muna kasi bali lang ng konti. Ito, dying to, kailangan i-dalhin sa ospital. Pinapaliwanag natin yun at tingin ko yun ang pinaka-importante sa mga move na ginagawa natin. I-train talaga yung mga tao sa baba. Anong biggest challenge nyo ngayon dito? Well, one, specifically kasi traffic hawak ninyo. Alam natin hindi naman pwedeng isolve ang traffic ng isang city lang. Dahil hindi naman naka-confine lang yung sa Quezon City. Tatagos yan sa ibang mga lugar. With regard to coordinations with different municipalities and cities around Quezon City, meron bang coordination kayo with them? Yes, mas maganda ngayon Kuya Daniel kasi instead na antayin na namin yung emergency powers na hinihingi ng presidente natin. Ngayon pa lang gumagalaw na kami. Like sabi ko nga, yung mga terminals natin, iayos natin. Yung parking system natin sa mga private areas na dinadaanan natin mabuhay lane, inaayos na namin yun para kung kailangan one side ka muna. Pangalawa, yung enforcement natin pahigpit ng pahigpit dahil habang inaantay namin yung mga long range na plano para sa traffic natin like BRT, yung mga rail system natin, di naman pwedeng mag-aantay na lang kami.
Although sabi ko sa'yo, kulang ang tao natin, kaya lang ginawa namin, dineputize namin lahat ng barangay. Kasi yung clearing operations ng mga roadways natin, para lumuog naman yung side streets, yung mga feeder roads towards Oh, ang EDSA. dami pa rin makaparada sa... Correct yun. Side street. Ngayon, hindi na kami pumapayag ng road closure. Dati kasi birthday ni ganito, minsan may activity rito, minsan karaoke nga sinasarado pa kalye. Hindi tayo pumapayag ng... Eh, mga basketball court. Sa Caloocan, marami. Tinatanggal na natin Basketball dito courts. ngayon yun. Hindi na rin kami pumapayag nun. Kasi ang mayor, gumagastos ng malaki ang ating lokal na pamahalaan doon sa paggawa ng mga basketball court sa bawat barangay. Oo. Sinusuportahan natin yun. Kaya lang, alam mo, minsan may mga pasaway na tamad pumunta ron sa court nila, magsatayo ron sa harap nila until Lalagay sa poste ng Meralco. sa gitna na ng kalye, hindi na makaraan yung mga sasakyan. Na mali yun. Tingin namin isang practice na hindi dapat i-encourage. So, nakita mo yung basketball court na hawak ng tao, lumilipat yung whole court yun, ha? Oo, kasama tumatakbo yung ring, eh. Pero nasa kali sila. Ngayon kasi, ang nangyari, yung sinasabi ng dating MMDA chairman na urbanidad o yung urbanity, kailangan turuan natin ng tao na hindi lubos yung binibigay sa kanilang pribileyo na gamitin mo yung kalye. Dapat para sa lahat yan. So, ang reklamo ho ngayon, saan meron bang pwedeng tumanggap ng reklamo agad-agad sa inyo na o makaka-respond kayo? And may application ba tayo like sa mga mobile applications where we can also like see ano bang... Kasi minsan sa ibang bansa ho kasi namomonitor mo yung lahat ng CCTV sa city nila eh. Merong application na actually pwede ka pang mag-zoom in, zoom out dun sa mga ibang... Meron na bang mga ganyan ngayon? Papunta na tayo ron sa gamit ng technology, kuya. For the meantime, dinedevelop namin yung apps Pero kami, nasa social media lahat. May Twitter kami, may Facebook kami, meron sariling website ang city. Pwede yung real time pag nagreklamo ka ron, kasi minomonitor sa operation center natin. At saka yung amin, merong computer-aided dispatch na sabi namin. Pag ikaw nagreklamo, pinig ko, may reklamo, halimbawa si Kadan dito sa tapat ng EDSA, pupunta rito yung camera na pinakamalapit, ipopokus sa iyo. Okay. Pati yung responding ngayon ng mga mobile natin, responding ng bombero natin, tsaka pulis namin, nasusukat namin. Kasi yung oras na responde, marami nagkakamali. Nagkasunog. Sabi niya, bakit ang tagal ng bombero? Wala ka pa naman nire-report So pag dispatch, susukatin namin kung gaano katagal kang dumating dito. Pag lampas ng 5 minutes, mananagot ka. Pagpapaliwanagin namin yun. Kasi nga, ang impression ng tao, sabi niya, tagal-tagal dito, nagbabarilan, wala pang pulis. Nakakalimutan ngayon ng mga tao na mag-report pala sa pulis, tapos nag-aantay sila ng pulis. So ngayon, maganda yung communication channel natin na susunod ngayon. Mas mabilis sa responde natin. May science na, kuya, ibig ko sabihin. Nung may emergency operation center tayo, lahat posible na dating imposible. Nakikita ko in real time kung ano nangyayari. Pero sa report ninyo, bumababa ang incidents dito ng iba't ibang mga crime? When parang sa tulong nitong mga monitoring ninyo. Kasi ang nakikita ko ngayon, yung crime maaari siguro, pero ang accident dito sa atin, ang tindi, halos araw-araw meron. Yung aksidente, kuya, admittedly, hirap na hirap kami makontrol, especially yung mga motor, kasi kailangan educate natin yung tao Araw-araw, nagagamit namin yung mga asset namin sa pagliligtas nitong mga na-aksidente sa motor, nabalian, napagukang ulo. Kasi nga, alam niyo, yung practice, binigyan natin sila na dedicated lane para sa kanila. Pero mapapansin mo, lahat dumadaan sa kanan. Yung kanan, yan ang pinakadelikado kasi hindi mo nakikita yan Ang tawag nga natin dyan, kuya, sa pagmamaneho, blindside. Yes, Kasi dito ka nakatingin Yun ang napakarami aksidente. In fact, marami na namatay na naitala namin dahil doon. Tingin ko, enforcement pa rin ang issue ron. Pag sinabing hindi ka pwedeng dito, that's reckless driving kasi Nanguhuli kami. On that basis, pag nakita namin gano'n, doon sa kanan na po lumulusot. Ang dami niyan ngayon dito Bawal na bawal. C5, bawal na bawal. Naku, talagang kikilabutan ka lalo pagka bago sa sakyan dala-dala mo. Naku, yan na naman. Yung mga, biglang, minsan magugulat ka, biglang, kaya nga alam nyo, yung pag-aalis ba ng muffler ng motor, dapat, kasi ang sinasabi nila, kaya daw maingay ang motor para maririnig ka dahil nga motor sa kanan. Ibig sabihin, dapat hinuhuli nyo yung mga sa kanan nagpapas ng mga motor. Tsaka, pero hindi nyo hinuhuli. It's a matter of being at the right place at the right time kasi, kuya. Yes. Hindi mo mapulisyan siya ng nandong ka. Pero meron kaming tawag ko ron Delta Force. Ikot ng ikot yon. Sabi ko, wala kayong uhulihin kundi yung motor na pasaway, tumatapak sa yellow box, pumatong sa pedestrian lane. For 1 month, yung eksperimento namin, medyo encouraging kasi
marami kaming nahuli. For the next month, malalaman nila sa Quezon City, sagrado pala yung yellow box na yan. Hindi Yes. pampalamuti yan eh. Oo. Kasi tingin ko, yun ang isang paraan para educate ko yung mga tao na irespeto mo naman, hindi suggestion yan. Yan sabi, bawal yan eh. For a while, ganun ang nangyari. Parang pogi ka pa pag naiwan ka rin sa ibabaw, nagagalit yung ibang naapektuhan. Pero ngayon, maganda, na-encourage kami sa nangyari dahil tumbuan na ito, naka-200 akong huli, hindi pa natatapos. Sabi ko, next month, makikita ko rin sa rate ng arrest ko, pag kumonti yan, effective ng aking programa. Pero gusto kong paratingin sa mga tao sa labas, ngayon, napakahigpit natin doon sa yellow box na sistema. Kaya natin gumastos para pinturahan yan. Ang mahal-mahal ng pintura nun para gamitin natin. Dapat huwag ka umapak doon. Dapat, huwag kang aapak. Para nang ganun, mabigyan mo ng linya yung gumagamit ng ibang intersection. Take for instance, dito sa veterans, napakalapit natin. Dikit-dikit yung traffic light yan. Pag hindi mo nirespeto yung yellow box, walang mangyayari na. Kasi yung buntot, umaabot sa kabilang linya eh. So meron kami special team, palaging pumupunta ron. Para nang sa ganun, pag ikaw, ospital yan eh. Kailangan through and through palagi ospital eh. Uhulihin kita. Until masanay sila na dito sa Quezon City, yung yellow box pala nire-respeto. Yung yellow box pala sagrado rito. Tingin ko kasi, kailangan educate ang driver eh. Hindi mo pwedeng sabihin na, ito bawal, susundin eh. Kailangan may mata. So yung CCTV natin, tsaka enforcement ng susi, kuya. Meron akong isang sama ng loob sa inyo. Hindi, kasi kayo, mahilig kayo magbisikleta. Yeah, kuya. Hanggang ngayon, hindi ka makapagbisikleta ng maayos dito sa Quezon City. Walang maayos na bike lane man lang na mapapagbisikleta. No? Manggaling kayo sa munisipyo nyo, magbisikleta kayo papunta dito. Tignan ko kung hindi kayo masagasaan. Kuya, isang avid cyclist din ako, all over man yan. Kaya tayo medyo malusog ngayon dahil sa pagbibisikleta. Yun nga, that's the irony, di ba? Hindi, ito kaya maganda. Binigyan ako ngayon ng instruction ni Mayor. Sabi niya, immediately, Si acting mayor. tatayal mo. Mayor na. Si acting mayor. Hindi, ito mayor natin. Acting mayor lang daw siya eh. May iba raw mayor talaga. Hindi, yun ang mayor. Ay, ba mayor niyo? Yun ang mayor At ko. wala naman Anyway. kayong ibang nire-reportan na mayor? Wala. Wala. Nakala ko. Kasi kuya, mapansin mo doon sa Kalayaan, sa tapat ng City Hall, meron kaming ginawa na bike lane. Mapapansin mo yung green, napakaganda nun. Anyway, yan, iikot natin sa Maginhawa, which is a tourist destination now sa Quezon City. Eventually, magra-radiate yan from City Hall. Meron tayong plano, pwede kong pakita anytime. Papunta siya sa buong Quezon City. Ang aming target, 100 kilometers na bike lane eh. Ang nagiging challenge sa amin kasi sa main thoroughfares, napakahirap. So may plano na ho kayo? Meron na. At in fact, meron na tayo. Oo, yun. Anong Kalayaan? Meron Kaya lang ho, medyo mabisyo kami. Gusto namin, may plano, ginagawa yung plano. Kasi parang sabi niyo, may plano na nga, gusto niyo gawin pa para ang bisyo niyo naman, no, di ba? Kailan naman mo magagawa yan? Kasi kuya, ang tingin namin yung Share a Road program ng mga NGO natin dapat gawin natin sa Quezon City. Hindi nga ho nangyayari yun eh. Ipaplano natin mabuti kasi pag sinabi nating share a road, hindi ko pwedeng i-share yung mga cyclists doon sa mga 10-wheeler at saka malalaking truck. Kasi nangyari na sa kapitbahay natin na syudad. Yung babae, niyahatid niya for so many years, walang problema. Until nasagasaan siya ng 10-wheeler, patay eh. Hindi dapat mangyari yun dito. Kaya pinipili natin maigi kung anong lugar ang ating pagsisimulan yan. Kasi ano mga kagaya nun, isang instance na nakita ko, yung truck, malaking truck, mayroong nagbibisikleta nandito sa gilid. Alam mo naman, nakaklitch ka ng na out of balance, sumemplang, nagulungan sa ilalim ng truck. Tama yun. Paano gagawin yun doon? Kaya nga kailangan, So ngayon, meron kayong 100 kilometer na tatagos. Yun ang target natin. Kaya ano ang timeline? Dapat within the year, tumatakbo na yan. Sa ngayon, yung whole stretch ng Kalayaan Avenue, sa tabi ng City Hall, tatakbo na yon, nakakalahati na kami. Inabot lang tayo ng ulan kaya hindi natuloy pagpipintura. Tingin ko kasi, kaysa mag-isip ako ng programa na malayo sa City Hall, ito ay ehemplo na maganda. Paligid ng City Hall, naayos natin, may bike lane tayo rito. Pag gusto mo magbisikleta sa circle, may dedicated kami on a weekend, pwede kang magbisikleta. Inaalagaan naming mabuti dahil tingin ko ito pinaka-efficiente ngayon na mode ng transport. I-encourage natin na mamisikleta tao. Yun naman sa LTC circle. lang. Sa circle, mamimisikleta ka, daming lubak-lubak. Diba? Bukod doon sa marami ng nasasakyan, tapos lubak-lubak, sanipis ng gulong mo naka-road bike ka, semplang ang abutin mo sa buga mukha mo. Nalagyan nga no rumble strips, yun nga ang gusto ko ipatanggal dahil hindi pa pwede. Pag bike lane, kailangan
So, alam nyo naman yun, di ba? Nilagyan nila ng rumble strips. Hindi kami naglagay no. Nagalit nga yung mga siklista, akala amin. Hayaan nyo ako, gagawa akong representasyon para mabura yan. Tapos ma-dedicate talaga sa inyo. So, tong year na to, sir, babalikan kita. Dapat, magbibisikleta tayong dalawa. Oo, para makita ko, tingnan ko kung hindi tayo magasaan natin. Saan tayo escort ko yan? Well, we wish you good luck, General Santiago tuloy. San Diego. Naalala ko na naman yung kaibigan mo, Jonathan. Dito ho sa Quezon City dahil maraming problema. Well, of course, nakabukas po ang ating himpilan dahil we coordinate lalo na pagdating sa disaster response. Yes, and katulong din tayo ng DPOS para ho dun sa pagresponde sa mga emergencies nila. Thank you so much for being Thank with you, us. Kuya. Anytime. My honor. Oh, pleasure. Nice to see you again. Quezon City's Department of Public Order and Safety Head, Retired General Elmo San Diego. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.